Ano to sir, online lang? O, Facebook lang. Facebook. Pinapost ko lang. Isa pa pala, disclaimer lang mga paps. Bobiyaya ako sa lalo. So good morning mga paps. Another day, another biyahe seri na naman. So today is August 20. Araw ng ano ngayon? Ano ba ngayon mga paps? Nakakalimutan ko na. Wednesday pala. Kasi halos dalawang araw ata tayo hindi nakabiyahe mga paps dahil nga may tama yung ating sasakyan. Napanood nyo naman sa ating nakaraang vlog. So nakakainip pala mag-antay mga paps, nag-schedule ng repair natin sa kasa, Tsaka napansin ko lang mga paps, sobrang abala pala talaga to. Kasi imagine mga paps, ako hindi naman ako everyday buwabiyahe, pero parang ang abala niya. What if pa kaya yung mga kapapi natin dyan na daily buwabiyahe, sobrang abala pala talaga to. Well anyway, ang inaantik na lang naman talaga ngayon mga paps is yung repair natin or yung schedule natin sa kasa kasi approved na tayo sa insurance. So more or less daw by next week daw siguro baka ma-schedule na ako. Tapos kapag in-schedule na at nandoon yung sasakyan natin sa kasa, 7 to 10 working days bago matapos yung pag-repair sa damage ng unit natin. Well anyway mga paps, kahit gano'n pa man nangyari, tuloy pa rin natin syempre ang ating Lala Move serye. So di ko lang alam kung anong day na natin ngayon, kung day 6 ba o day 7. Kasi medyo nalilito na rin ako mga paps. Gawa ng ang dami ng video na naka-stock dito sa sa action cam natin. So time check pala mga paps, it's already 9:51 in the morning. So nakakuha na rin tayo ng ating first booking. So ayan siya. So habang kumakain ako, nakuha ko na yan. At the same time, tatawid lang ako ng Kalayaan. Nandun na tayo sa pickup location. So napakalapit lang nito. So base nga kay Google Map 1 minute nandun na tayo kasi 300 meters lang yung layo niya sa atin. Wow. So update ko na lang kayo mamaya mga paps kapag nandun na tayo sa pickup location. Let's go. So mga gulong daw siya na may kasamang mags. Yeah. Oo. Pero check ko muna. Sana lang. Ano to sir, online lang? O, Facebook lang. Pinapost ko lang. Sakto, taga dyan lang ako. Dito ka nakatira? Dyan lang, sa diretso lang dyan. Sa payment, okay. Sige. Bago ko Okay lang sir, kasi nag-aantay pa naman ako ng kasabay niya. okay. Picturean ko lang po. Ayan sir, ito na po. So time check mga paps, saktong 10 AM na. So na-pick up na rin natin tong booking na to. So mga gulong lang siya mga paps, at the same time may kasama siyang mags. Ngayon mga paps, syempre hindi naman natin pwedeng i-deliver to ng solo lang, Gul! So antay-antay tayo ng ating pang double booking mga paps. Papuntang Cavite, somewhere in Cavite or somewhere in Laguna, pwede yan mga paps. Kasi nakita ko sa mapa, SLEX ang dadaanan natin. So didiscarte tayo ng NTRAX natin ngayong araw mga paps. Well, tips ko lang rin sa mga bagong natin dyan, subscriber or mga kapapi natin dyan, ulitin ko lang mga paps, yung ating daily na diskarte. Sa morning, mga ganitong oras, 9 to 11, 9, 10 or 11 before 11, masyado nang late yung 11, kumukuha talaga tayo ng long drive, Ang preferred talaga natin na booking is long drive. So bakit? Unang-una po, syempre yung commission po nila Lala Move is 15% lang. So mas mababa compare sa mga regular booking along Metro Manila lang. Pangalawa is yung meron tayong NTRAX, diba? So yung NTRAX, panoorin nyo po yung mga video natin para malaman nyo po kung ano yung NTRAX. So yan yung isa sa mga reason kung bakit long drive yung gusto ko. Then pangatlo, nakakaiwas ako sa traffic dito sa Manila. Tsaka at the same time, pag long drive kasi, usually kahit mga 3 or 4 bookings lang or maximum 5, automatic 3K na yan mga paps kapag long drive yung nabili. Yun nga lang mga paps, sinabi ko rin yan sa ating mga latest vlog, kapag long drive ka naman, medyo risky yan. Siyempre, parang sugal lang rin yan mga paps. May chance na wala kang makuha pabalik. Kaya
sugal talaga siya. Since ako, mahilig ako sa sugal. Hindi, joke lang. I mean, mahilig ako sa risk, pero naniniwala pa rin ako sa high risk, high reward syempre. Kasi yun sa paniniwala ko mga paps, matagal na. Kaya mas pinipili ko talaga yung long drive. Kasi kung mapapansin nyo nga sa mga sa mga vlog ko, halos 3K lagi yung kinikita ko kasi nga puro long drive yung pinipili ko. Well, anyway, nasa inyo pa rin naman yan mga paps. Basta ang sa akin lang mga paps, preferred ko lang yung ganung biyahe. Tsaka isa pa pala, disclaimer lang mga paps, bubiyahe ako sa Lalamove, at sinishare ko yung mga experience ko dito sa ating YouTube channel. It doesn't mean na kapag malaki po yung kinikita ko, araw-araw ganun na, hindi po ganun. So disclaimer lang na nakabase pa rin sa inyong kasipagan, sa bato ng booking ni Lalamove yung kikitain nyo araw-araw. Kasi baka in the end, sisihin nyo pa ako So yun lang naman mga paps, malaking paalala lang yan. No, lalo na may malaking factor dyan yung diskarte, tsaka yung sipag mo. No, lalo na kung daily basis ka dito, nako, habaan mo yung pasensya mo, yung pangunawa mo para tumagal ka sa ganitong trabaho o negosyo mga paps. Yun lang mga paps, sige, antayin muna tayo ng ating pang double booking para naman okay yung kitain natin ngayong umaga. So balikan ko na lang kayo mamaya mga paps. Let's go. So time check mga paps, it's already 10:33. So nakakuha na tayo ng pang second booking natin or yung pang sabay natin. Ayan siya. So same lang na padasma to, kaya all goods to mga paps. And then natawagan na rin natin si ma'am. Bali 2 maleta lang daw po ang ipapadala. So ang layo sa atin ng pick up location is 1.2 kilometers. So malapit lang rin. So around 4 to 5 minutes andun na po tayo sa pick up location. Update ko lang kayo mga paps kapag nandun na tayo sa pick up location. Let's go! Pwede ba ipatong na lang dito, sir? Gusto mo sa loob na lang, sa harap yung isa. Okay, sige sir. So time check mga paps, it's already 10:54. So na-pick up na rin natin tong booking na yan. Goods and toads sa mga paps, double booking na. Sabihin niyan, may e-trucks na tayo. So same naman yan S-Lex na lang tayo. Explain na lang natin pagdating doon. Pero mga around lang ata yan mga paps, mga 200 ata or wala pang 200. Pero all goods na rin, pandagdag kita na rin natin yan mga paps. So unahin muna natin yung sa second booking natin mga paps. Ay sorry, yung sa first booking natin kasi mas malapit yung sa exit natin. Kaya yun yung unahin natin. At tapos halos magkadikit naman sila based sa mapa. Pero let's see kung talagang magkadikit. Malalaman naman natin yan mamaya mga paps. So ang layo niya sa atin is 37 kilometers at base kay Google Map mga 11:45 nandun na daw tayo. So yun lang mga paps, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa drop off location. Focus muna tayo sa pagdadrive dahil mahirap na, baka ma-aksidente na naman tayo. Oh. Sir? Yung isa, dito mabigat to. Itong isa? Hindi mo mabigat na mabigat. Yan. Ainch! Thank you. Okay sir, picturean ko lang na nakarating na tayo. Okay sir, maraming salamat po. Ingat po. Time check mga paps, it's already 12:17 na lang tanghali. So na-drop na rin natin itong booking na yan. So proceed na rin tayo sa booking na yan mga paps. Base kay Google Map. Wait lang, ang tagal may nata signal dito. So base kay Google Maps is 8.8 kilometers na lang mga paps ang layo natin dyan sa booking na yan. Around 28 minutes andun na daw tayo sa ating drop off location. So yung second booking pala natin mga paps, siya yung inuna natin kasi siya yung mas malapit sa exit. Kasi bandang unahan pa to sila yung first booking natin. Bandang unahan pa. Kaya inuna na natin yung second booking. So bali itong ihatid natin, ito yung first booking natin kanina, or ito yung una natin nakuha ang booking. So update ko na lang kayo mga paps mamaya kapag nandun na tayo sa drop off location. Let's go! Yan sir, para mas mabilis. Tapos na po biyahe nyo? Okay lang sir. Kaya masyadong traffic. Traffic lang sir. Nag-expressway naman tayo, dito na lang ako na traffic. Online lang pala to sir Oo, online lang yan.
na ata kasi dun eh. Ay, yan pala eh. Yeah. Okay. Time check mga paps. It's already 12:49 in the afternoon. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So sa loob pala siya mismo ng ano, kapilya ng Iglesia ni Cristo, no? Galing, may mga compound sila dito sa may Dasma. So na-drop na natin lahat ng booking mga paps. So alam nyo na, waiting tayo nito mga paps. Nakarang vlog natin, 2 kalahating oras tayo nagantay dito rin sa may Dasma. Pero sana naman, or this time, pagbigyan na tayo nilalamove na makauwi ng maaga at di na tayo pagantay ng matagal. Actually kayo na pa naka-open to, pero wala talaga eh. Wala talagang pumapasok na booking na pumapabor sa atin. So sige mga paps, update ko na lang kayo once na makakuha na tayo ng ating booking pa uwi. Let's go! Time check mga paps, 1:08 in the afternoon. Good news lang kasi hindi tayo nagantay ng matagal. So may nakuha na tayong booking mga paps. So ayan siya. Bale, lalaride siya mga paps. Ang fare niya is 924 pesos. And then less lang ng 2%. Siguro mga 18 pesos or 18 to 20 pesos lang siya. Kaya kinuha na rin natin mga paps para di na rin tayo masyado magantay ng matagal dito. Okay lang kahit medyo for sure medyo hindi tayo aabot ng 3,000 yung kita natin kay Lalamove. Pero i-check na rin natin mamaya mga paps kung magkano talaga yung kinita natin. So ang layo sa akin ng pickup location mga paps is actually sa Dasma lang rin to, kaya all goods talaga siya. 5.8 kilometers lang, so around 20 minutes nandun na daw tayo sa may pickup location natin. And then na-confirm na rin natin yung booking mga paps dahil alam nyo naman, no, yung mga kapwa ko driver dyan or Lalamove driver, maraming loko-loko dito. Kaya sinisigurado ko talaga na legit yung booking. Kaya tinatawagan ko talaga siya mga paps para lang masigurado natin na na legit yung book para di naman masayang yung pagpunta natin. So update lang sa mga kapwa ko driver dyan, no? Traffic advisory lang dito sa may Dasma. Alam niyo yung crossing dito Pasilang, Pa13, no, grabing traffic dito. Tukod mga paps. Kasi nga siguro dahil may ginagawa kaya ganun. Tignan mo, tanghaling tapat mga paps, pero sobrang traffic dito. Imagine, ang layo lang sa akin 5 kilometers pero 23 minutes pa bago ako makarating. So ang lala ng traffic dito. So bali sabi pala nila ma'am dalawa lang sila. So all goods in the hoods naman to. Tapos yung drop off niya mga paps dyan lang naman sa may Pasig to. Malapit na rin to sa EDSA. Kaya baka makakuha pa tayo ng booking dyan pauwi naman sa atin sa Diliman. At isa pa sa maganda nito mga paps, since di tayo masyado nagantay, hindi natin masasali yung traffic. Kaya mas maaga tayo makakauwi. Yun lang mga paps, update ko na lang kayo kapag na-pick up na natin sila ma'am. Let's go! So time check mga paps, dito na tayo. Robert Neres. Hey, hello po, good afternoon po. Hi, Vicky Ortiz tayo sir. Good afternoon. Apa. Di ba ko traffic na yun? Traffic yun. Iwas traffic tayo kuya. Saan po? Kahit tayo ba nang iwas traffic? Oo ma'am, mag-expressway naman tayo ma'am Yes. Check ko lang po Check po ma'am, baka may makalimutan po tayo. Hindi yan susi. Yung traffic sa EDSA ma'am, wala talaga tayong magagawa na dyan. So mga kayo katagal yun? Base kay Google Map ma'am, 1 and 34 minutes. Pero naka Skyway to ma'am. Sila may grocery siya mo lang. Paano ma'am, mag Skyway na lang rin po tayo. 1 and half. So time check mga paps, it's already 4:20 in the afternoon. Grabe yung traffic sa EDSA. Actually hindi pa naman siya rush hour kanina, pero sobrang traffic na mula Pasay. Mula Magallanes dun sa may Skyway. Pagpasok natin ng EDSA, traffic na agad. Yan ang oras pa lang nun. Parang mga 3:00 pa lang yun o wala pang 3:00. Pero sobrang traffic yan Well anyway mga paps, mukhang di na tayo kukuha ng booking. So antayin nyo na lang yung ating computation kung magkano yung kinita natin ngayong araw. Balikan ko na lang kayo mamaya mga paps. Let's go! So yun mga paps, touchdown na tayo. So naging smooth lang yung biyahe natin ngayong araw, from 10 AM up to
5 PM lang tayo bumiyahe. Actually, 5:50 na ako nakarating dito sa atin. Pero let's consider na lang na 5 PM. So, 7 hours lang tayong nasa Cali ngayong araw mga paps. So, all goods na rin. Siyempre, bago tayo mag-compute, gusto ko munang sabihin kung ano yung naging gas consumption natin ngayong araw. So, yung tinakbo natin ngayong araw mga paps is 131.9, and then yung nakarga sa atin is 15.68. Pero take note lang mga paps, kahapon kasi anong isang araw o kahapon na so kahapon kasi medyo umalis tayo, kaya isama na lang rin natin siya sa expenses natin ngayong araw. So ang ating gas consumption ngayong araw mga paps medyo egul. So 8.41 something yan mga paps. So gaya ng sabi ko, 9 to 12 dapat ang ating gas consumption per day, pero this time medyo egul tayo. Hindi ko lang kung bakit, siguro dahil sumabay tayo sa taas ng ng diesel. Pero di rin ako sure. Baka lang naman mga paps. Sige mga paps, alamin na natin kung magkano yung naging gross income natin ngayong araw. Based sa ating computation mga paps, ang ating naging gross income para ngayong araw ay 2,605. So 2,605 mga paps yung naging gross income natin. So isa-isayin lang natin. So yung 2,267 mga paps, ayan yun. Yan yung naging gross income natin kay Lalamove. Bale, bawas na po yung komisyon niya dyan. So yung 203 pesos mga paps, syempre yan naman yung naging e-tracks natin ngayong araw. Kaya kung bagong subscriber ka, panoorin mo yung mga previous vlog natin para malaman mo kung ano yung e-tracks. So yung 135 pesos naman dyan mga paps is yung natin, tip dun sa second booking natin, yung medical supply. So binigyan niya tayo ng sobra na 135 pesos. Kaya naging 2,605 yung ating gross income. Siyempre para malaman naman natin mga paps kung magkano yung net or take home money natin, siyempre i-less natin yung ating mga expense, yung ating mga naging expenses ngayong araw. So ang ating neto or take home money para ngayong araw mga paps is 1,175 pesos. So napakalaki ng neto natin ngayon mga paps. So all goods pa rin yung naging neto natin ngayong araw mga paps. So explain ko lang kung ano yung mga naging expenses natin. So yung 845, yan po yung naging diesel natin ngayong araw. Actually yung kahapon din, syempre shinolder na natin. Then yung 85 pesos, syempre yung ice coffee natin. At syempre naman mga paps, yung 500 pesos na hindi natin pwedeng kalimutan na pang car maintenance natin, no? Para if ever na may kailanganin nyo sa sasakyan ninyo or maintenance ninyo, change oil, gulong, ganyan, or kung medyo trip mong bumili ng mga accessories sa sasakyan mo, pampapogi, may mahuhugot kang pera at hindi ka na maghahanap kung saan. So yun mga paps, all goods pa rin naman kahit medyo may kababaan yung ating take home money ngayong araw. Marami naman tayong na-save mga paps. Unang-una yung oras natin, imagine may araw pa mga paps, nakauwi na tayo. Tapos, hindi na rin tayo kumain. Imagine, 85 pesos lang yung naging expenses natin sa, actually drinks nga lang yun kasi ice coffee lang. Since maaga tayo natapos, sabay na lang tayo kakain. So all in all mga paps, all goods pa rin at naging successful ang ating Lalamove serye. Kaya palagi ako nagpapasalamat sa inyo mga paps dahil sa pagsubaybay nyo sa mga vlog or content natin dito sa ating YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko siya mga paps. Talagang ipinapakita nyo yung suporta sa akin dahil nakikita ko yan na talagang nag-grow yung ating YouTube channel mga paps. Maraming salamat ulit. At isa pa pala mga paps, kung gusto mong pasukin yung pagiging Lalamove driver, nandyan lang sa description yung link ni Lalamove. So nandyan na lahat yung guidelines and then yung mga vehicle na ina-accept pa rin ni Lalamove hanggang ngayon. Kaya ikaw, kung nanonood ka ngayon dahil naghahanap ka ng mga video regarding sa pagiging TNVS driver or Lalamove driver, nasa tamang video ka. Kaya wag mo rin naman kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang pag-upload at paggawa natin ng mga videos. Ayoko na rin tong patagalin mga paps. Sa muli natin pagkikita, bip bip sa inyo, paalam!